Tahimik ang maliit na kwarto ni Elena habang pinagmamasdan niya ang kisame. Madilim pa ang paligid, pero gising na gising ang kanyang isip. Ilang linggo na siyang ganito. Hirap matulog, hirap huminga, hirap umasa. Nawalan siya ng trabaho. Nagkasakit ang kanyang ina. At ang mga panalangin na dati ay puno ng sigla, ay ngayon ay nauuwi na lang sa tahimik na buntong hininga. Diyos ko, mahina niyang bulong, nandyan ka pa ba? Walang kulog, walang liwanag mula sa langit. Tanging ang tiktik ng orasan ang sumagot. Kinabukasan, naglakad si Elena papunta sa lumang simbahan sa dulo ng kalsada. Hindi niya alam kung bakit. Parang may humihila lang sa kanyang mga paa. Matagal na siyang hindi nagsisimba. Pakiramdam niya kasi, wala na siyang karapatang lumapit sa Diyos matapos ang lahat ng reklamo at pagdududa niya. Pagpasok niya, iilan lang ang tao. Umupo siya sa pinakadulong upuan, nakayuko, hawak ang luha. Sa harap, may isang matandang lalaki na naglilinis ng mga kandila. Napansin siya nito at ngumiti. Anak, wika ng matanda, pwede kang magsindi ng kandila kung gusto mo. Tumango si Elena. Lumapit siya, nagsindi ng kandila. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nagsalita siya ng tapat. Pagod na po ako, Lord. Hindi ko na alam kung paano lalaban. Walang boses na sumagot, pero may kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi ang katahimikang nakakabingi, kundi yaong nakakapagpahinga. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang kanyang ina na bahagyang mas maayos ang pakiramdam. Ngumiti ito at sinabing, Anak, salamat at umuwi ka agad. Kailangan kita. Kinagabihan, may tumawag kay Elena, isang dating katrabaho. May iniaalok na pansamantalang trabaho. Hindi permanente, hindi perpekto, pero sapat para magsimula muli. Napaupo siya. Napaluha, hindi dahil biglang naging madali ang lahat, kundi dahil naalala niya na ang Diyos ay hindi palaging sumasagot sa pamamagitan ng milagro. Minsan, sumasagot siya sa pamamagitan ng lakas para bumangon. Minsan, sa pamamagitan ng taong darating sa tamang oras. At minsan, sa katahimikang nagsasabing, Anak, kasama mo pa rin ako. Lumipas ang mga araw. Hindi pa rin perpekto ang buhay ni Elena. May takot pa rin, may pagod pa rin. Pero may bago na siyang hawak, pananampalataya. Natutunan niyang ang Diyos ay hindi nawawala kapag tahimik siya. Hindi siya lumalayo kapag tayo ay nadadapa. Mas lalo pa nga siyang lumalapit. Isang gabi, bago matulog, muling nagdasal si Elena. Hindi na puno ng tanong, kundi ng pagtitiwala. Salamat po, Lord, bulong niya. Kahit hindi ko pa nakikita ang bukas, alam kong hawak mo ako. At sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng hindi perpektong mundo, natulog si Elena na may kapayapaan dahil alam niyang hindi siya kailanman nag-iisa.